Itong bansa natin ay talagang mag-i-improve not only on the peace and order but definitely we will be aligning with the program of the President, which is the anti-criminality, anti-corruption, and most specifically itong anti-illegal drugs. Alright? Alam natin na ang Region 4 ay may malaking problema one way or another sa krimen. And it encompasses everything, lalong-lalo na sa droga. Okay, good morning everyone. At umpisahan po natin ang ating pong program sa Huwag po kayo maniwala ko, fake news po yung sinasabi. Anyway, sa ating pong National President ng Community Anti-Crime Group and APTIA President, Sir Engineer Elmer Bernardo. Okay, palapakan nyo naman. Yung ating Vice President ng Community Anti-Crime Group, Colonel Pete Santon, sir. The Assistant Vice President of the Community Anti-Crime Group, Chief Linda Durano. The Region 4A Director of the CAG, Chief Antonio Gonzalez. The Officer in Charge or the Senior Advisor, Chief Efren Boy Reyes. Of course, yung ating mga kapulisan na nandito, asan nyo, nakita ko sa R5 kanina. Nandito ba dyan? Ayun. So, susunod dito. Dito ka kayo, mo po iyaw para makakilala ka naman. Dito ka, dito ka. Ito yung ating R5, si incoming Colonel Siciliano. Pakan ka naman. Yan. Meron ka lang upuan. Dapat dito ka para ma-recognize ka. Okay. And of course, sa mga miyembro at saka mga bagong nag-take out lang na leaders ng ating Community Anti-Crime Group sa iba't ibang bayan. Tama po ba? Lungsod. Yung iba, alam ko, nanggaling pa daw ng NCR. Parang pamilya si Ma'am Cherry, nandito siya. Okay? So magandang umaga po sa inyo lahat. Mukhang hindi pa po kayo nag-almusal. Magandang umaga. Minsan, marami tayong mga kababayan na halos walang pakialam sa krimen. Kahit nakikita na ng dalawang mata, kunwari walang nakita. Alright? Ito yung palagi yung sinasabi. Okay? Alam nyo, the elements of a crime kasi have three elements para mangyari. One is motibo. Number two is instrumento. And number three, yung pinaka-importante para sa lahat is what we call yung opportunity. Ang usually kasi nagbibigay ng oportunidad
sa isang kriminal para mangyari ang krimen sa area is tayo mismo. Why? Kasi wala tayong pakialam. Okay? Hindi tayo nangingialam o wala tayong pakialam o wala tayong concern man lang. Okay? If the security or if the police, okay, will start within kapitbahay ko, bantay ko. Hindi kapitbahay ko, ninanakaw ko Iba yun. Kapitbahay ko, bantay ko. Ibig sabihin, pag nandito ka sa bahay ninyo, ikaw mismo is may concern. Kahit saan ka pupunta. Alright? Yun po ang espiritu ng voluntarismo. Okay? Kasi kung lahat po tayo ay meron ganyang klaseng pag-uugali, siguro itong bansa natin ay talagang mag-i-improve. Not only on the peace and order, but definitely we will be aligning with the program of the President, which is the anti-criminality, anti-corruption, and most specifically, itong anti-illegal drugs. Alright? Alam natin na ang Region 4 ay may malaking problema, one way or another, sa krimen. And it encompasses everything, lalong-lalo na sa droga. Kung magaling yung mga hepe, lalong-lalo na yung mga LGU at mga volunteers na katulad ninyo sa isang area, one way or another, kaya nating isuppress yung krimen na pwedeng mangyari sa ating iyo. Okay? And because of their presence, napakalaking bagay na po yan. Okay? Lalong-lalo na sa ating crime prevention. Okay? Napakalaking bagay po yan. And I am very glad that we have a national president and leaders like you who is very active in the crime prevention. Ako, I would rather see a city, municipality, or a province, or a region, for that matter, na makikita natin na there is more of the crime prevention than solving the case itself. Sabi nga nila, it is better to have a prevention rather than cure. Prevention. Okay? Nagawa mo ba? Okay? Alam nyo, ganito po palagi ko nile-lecture nung ako ang station commander. Mahilig po ako mag-ikot Okay? Ganyan po ang ginawa namin sa Davao nung nasa kabataan ko. Halos lahat ng barangay niya, and this is how I lecture to them. The psychological effect of the would-be criminal, pag nakita mo na, is indeed prevention sa ating lugar. Okay? Alam natin na lahat ng barangay, lahat ng purok ay may kanya-kanyang tanong. Subdivisions ay may kanya-kanyang volunteers. Kung ito kung kinaikwento sa inyo ay ma-spread out sa kanila, ay napakalaking tulong na yan. Alright? Napakalaking tulong na po para sa ating crime prevention. Always remember the elements of the crime in order to happen. Tatlo lang yan. Kahit sa anong krimen, kahit anong klaseng krimen, tatlo lang. Pansin nakatambay ka, baka naman may itulong ako sa iyo. When you ask the person, I will suggest to you, you look at him or her directly to his or her eyes. Why? What is the psychological effect on it? Napakalaki. Kung ako yung kriminal na may gagawin, tinignan kita sa mata, ang laki ng psychological effect. Criminals, yun po ang ating ibabahagi sa ating gobyerno at sa ating kapulisan. Tayo po ang katuwang kabalikat ng kapulisan. Tayo po ang makikinabang dito. Tayo po ang magpapasasa kung ang ating pamahalaan, ang ating kapaligiran, ang ating ginagalawan ay free from crime, free from drugs, free from corruption, and even free from poverty. Yan lang po ang ating sinisigaw lagi. Nasa atin ang pagbabago. Tayo ang simula ng pagbabago. Hindi kayang buhatin ang buong mag-isa. Yan po yung ating bahagi
sa programang ito. Katulad ng ating magiting na Director ng Region Board, hindi niya kayang buhatin mag-isa ang pakipaglaban sa krimen, pakipaglaban sa raster, kundi tayo kasama. Tayo ang kanyang magiging kagad. We are always aligned with the program of the President, which is the anti-criminality, anti-corruption, and lalong-lalo na yung programa natin na anti-illegal drugs. Sana po, once and for all, masukpo natin ito permanent. Kung hindi naman, ay sana ma-lessen man lang natin yung supply. Supply reduction at saka reduction din ng mga gumagamit. Okay, so it goes hand in hand, lalong-lalo na sa mga punong tipo na katulad dito. Sir, kayo po ang isa sa napupusuan ni Presidente. Lagi niyo pong binabanggit ang pangalan niyo sa kanyang mga interviews, sa kanyang mga speeches. Isa kayo sa napupusuan niya na maging PNP chief. Ano po masasabi niyo? Well, lagi lang kung sinasabi dyan ay I leave it up to the wisdom of the appointing authority to appoint kung sino yung sa tingin niya na napupusuan niya na mas magiging para sa organization. Kanya po yan. Ang sa akin lang po naman dito ay trabaho lang, we'll just do our best kahit saan lang pa tayo ilagay. Maraming salamat. O kanina pa pala na rin. Panunong po sa katungkulan, ako si ay voluntaryo sumali sa samahang Community Anti-Crime Group grupo din ng Actians, Association of Chief of Police, International